Nico Robin muntik na palang magpakamatay 22 years ago. Bali nagumpisa nga itong chapter 1133 sa flashback ng nangyaring Ohara incident. Ipinakita nga itong si Spandin na ini-interview ng media patungkol sa kung ano daw ba talaga ang totoong nangyari sa Ohara. Pero imbis nga na katotohanan biniblame ni Spandin ang lahat ng nangyari sa Ohara mula sa batang si Nico Robin. Siya nga daw ang may kagagawan kung bakit lumubog at nasira ang ilang barko ng Marines. Even tinawag pa nga ni Spandin si Robin na isang demonyo na nasa katawan ng isang bata. At dito ipinakita na nga yung tahasang pagtugis sa batang si Robin. Kasama nga ang ilang Cyberpol agents at ilang Marines patuloy nilang hinahanap si Robin. Bukod nga sa mga ito ipinakita rin ang ilang mga pirata at normal na sibilyan na tinutugis rin ang batang si Robin. Bakit? Dahil sa napakataas na bounty neto. Do pinoportray nga na masama itong si Robin at wala daw emosyon kuno. Later on nga ipinakitang nahihirapan na si Robin sa sitwasyon niya. Umiyak nga siya nung maalala niya yung nanay niya. Kaya naman nung time na nasa isang bangin itong si Robin, nag-isip siya na magpakamatay na. Pero sa oras nga na to, bigla niyang naalala yung sinabi sa kanya ng kaibigan niyang si Saul, na isang araw daw makakakilala si Robin ng sarili niyang mga kaibigan. Kaibigan na ituturing siyang pamilya at mamahalin siya. Kaya naman itong tangka ni Robin na magpakamatay hindi na niya itinuloy pa. Pero ang naging downside naman neto patuloy siyang umiiwas sa mga tao na nagtatangka naman sa buhay niya. Mabalik nga sa current timeline ipinakita ngang dumaong na yung barko ng mga Giants sa isang port sa Sunworld, kung saan sinalubong nga sila ng ilang mga Giants na naninirahan dito. Itong grupo naman nila Robin patuloy pa ring nami-mesmerize sa ganda ng Elbaf hanggang sa dumating na nga rin ang grupo nila Luffy. Sakay naman sila ng isang mist ship o isang barko na lumilipad gamit ang mga sea clouds bilang pakpak neto. At dito tuluyan na ngang nag-reunion ang buong Straw Hat Pirates. Si Haru din nga natutuwa nang muli niyang makita si Usopp. Sinabi naman pinraise si Robin dahil sa bago netong gupit. At syempre si Luffy natuwa nang muli niyang makita si Haru din. Speaking of Haru din masaya nga ito dahil sa finally daw isa ng emperor itong si Luffy. Proud nga siya na yung boss nila ganito na yung status. Hanggang sa ipinakilala na nga ni Haru din itong sila Stansen na subordinates niya daw. Sinsawak nga daw niya ang mga ito at sila daw ang new giant warrior pirates. Technically nga daw subordinates na rin ni Luffy ang mga ito. At syempre as usual tinanggi nga ni Luffy yung pagkakaroon niya ng subordinates at sinabing ayaw pa rin daw niya ng ganito. So nagpatuloy pa nga itong pag-uusap nila Haru din at Luffy at napunta sila sa topic patungkol sa pagtalo nila Luffy kay Big Mom sa Wano. Masaya nga daw ang mga Giants ng Elbaf sa balita na to. Hanggang sa sumingit nga itong si Gerd na may malungkot na muka at ni-reveal niya na kaibigan daw niya si Big Mom. Pero meron nga daw itong ginawa sa Elbaf na sobrang unforgivable. Bali naputol nga itong kwentuhan nila nang biglang sumigaw sila Brogy na mamaya na daw sila magkwentuhan at unahin na daw muna nilang kumain. Since matagal nga daw yung nilakbay netong Straw Hat Pirates. Nung marinig nga ito ni Luffy syempre na-excite siya. Pero itong kasiyahan nga nila pansamantala muna nilang isinantabi dahil may isang giant nga na gustong makita ni Robin. Kaya naman kasama nga si Gerd pati na ang buong Straw Hat Pirates pumunta sila sa lokasyon netong giant na gustong makita ni Robin, which is si Saul. Ni-reveal nga na isa na palang history professor si Saul at nakatira daw siya sa isang library. Itong library nga daw na to tinatawag na Old Library. Nakatayo nga ito sa isa sa mga sanga ng Tree of Adam, kung saan meron itong similar sa waterfall sa gilid neto. At nung time nga na nakarating na sila agad na nga sanang susugod itong si Luffy para
para puntahan si Saul. Buti na nga lang at pinigilan siya ni Nami at sinabing wag daw makialam si Luffy since si Robin nga daw ang dapat na unang makakita kay Saul. Speaking of Robin, ipinakita ngang kinakabahan siya hanggang sa may isang babaeng giant nga ang dumating. Sumisigaw nga ito na nawalan daw ng malay si Saul at hindi na makatayo pa. Nung marinig nga ito ng Straw Hat Pirates, iba't iba ang naging reaksyon nila. Si Luffy nga nagagalit dahil matagal daw na hinintay ni Robin yung pagkakataon na to. Tapos mawawalan lang daw ng malay si Saul. Si Chopper naman nag-alala bigla at nag-alok nga siya ng tulong na tignan si Saul since isa nga daw siyang doktor. Si Usopp naman as usual, supportive lang siya kay Chopper. At dito finally na nakita na natin si Saul. Nakataob nga yung katawan niya at hindi gumagalaw. Pero imbis nga na mag-alala sinabihan pang stupid ni Robin si Saul na para bang alam niya na may kalokohang ginagawa ito. Habang naglalakad nga papalapit kay Saul ipinakitang nakangiti si Robin at paglapit niya bigla siyang ginulat ni Saul. At similar nga sa nangyari 22 years ago ipinakitang hindi pa rin nagulat itong si Robin. At dito natawa na nga si Saul at sinabing hindi daw kasi niya alam kung paano niya ipepresent yung sarili niya kay Robin. Nasurpresa nga ito at hindi na daw bata si Robin. Ang sinabi nga lang netong si Robin hindi pa rin daw nagbabago yung tawa netong si Saul. At dito naiyak na nga ng bahagya si Saul. Nung tinitignan nga niya yung mukha netong si Robin nabanggit niya na similar daw yung itsura neto sa nanay niyang si Nico Olvia. Nung marinig nga ito ni Robin bahagyang nagbalik sa alaala niya yung nanay niya. Hanggang sa biglangang tinanong ni Saul kung narinig daw ba ni Robin yung naging broadcast ni Vegapunk. Ang response nga neto konti lang daw since nandoon daw siya mismo sa Egghead Island. Pero na-report naman daw ito inactual kaya babasahin na lang daw niya. Natutuwa nga daw itong si Saul dahil finally daw narinig na ng buong mundo ang boses ng mga scholars ng Ohara. Masaya nga daw siya sa ginawa ni Dr. Vegapunk. Though masakit pa rin daw since sinacrifice daw neto yung sarili niyang buhay. At dito napansin nga ni Robin na merong peklat sa muka si Saul. Kaya naman tinanong nga niya ito kung ayos lang daw ba ito. Nung mabanggit nga ito ni Robin nagbalik sa alaala ni Saul kung paano siyang nakaligtas sa Ohara incident. Dahil nga daw sa apoy na bumalot sa buong Ohara natunaw daw yung yelo na bumalot sa buong katawan niya. Later on nga bigla na lang daw siyang lumubog sa karagatan at ito daw ang naging dahilan kung bakit siya nakaligtas. In the process nga nabalitaan niya na nabuhay daw itong si Robin. Pero ang kinagagalit nga daw neto yung masasamang balita patungkol kay Robin. Pero imbis nga na sumagot ayaw daw pag-usapan ni Robin ang patungkol sa malulungkot na bagay. Kaya naman ang sinabi na nga lang neto i-praise daw siya ni Saul since nabuhay nga daw ito ng ganito katagal. Nung marinig nga ito ni Saul dito na bumuhos yung luha niya. Niyakap nga niya ng mahigpit si Robin at pinraise ito na naging matatag at matapang sa loob ng 22 years. Nung marinig nga ito ni Robin dito na rin dahan-dahang tumulo ang luha niya hanggang sa humagulgol na nga ito sa iyak at sinabing gustong gusto niyang makita itong si Saul. At sa huling panel nga ng chapter na to nung makita ng buong Straw Hat Pirates itong scene na to ipinakitang naging emosyonal din sila at umiiyak maliban lang kay Luffy na ipinakitang masaya para kay Robin. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1133. Bali yung mga pangyayari nga sa chapter na to gagawa na lang natin ng separate analysis video. Overall nga sobrang emotional ng chapter na to. Sakto nga ito para sa technically na second to the last chapter ngayong taon. Yes guys, dahil ang huling chapter nga para sa 2024 lalabas in next 2 weeks na. Kaya asahan nyo na may break next week. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1133. Kung naiyak ka nga at masaya para kay Robin sa chapter na to, i-like mo na itong video na to. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!